What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoodin o pakikinggan si Coach Oli. Butata ngayon itong si Tamba no, matapos may interview ito ng media. Paano ba naman kasi mga kababayan, noong nakaraan lamang nabalitaan natin no, ang balak di umanong pagtakbo ng Duterte Brothers at ni Tatay Digong sa pagiging senador sa taong 2025 na ngayon nagpapasika din di umano si Tamba sa media at may balak di umano din na tumakbo sa pagkasenado. Naku naman po. Pero ang rebat naman ng taong bayan ay taob agad ito pagdating sa eleksyon. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, kung kayo ang aking tatanungin, iboboto nyo ba itong si Romualdez kung siya man ay tumakbo sa pagkasenador sa taong 2025? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Tingin ko talaga lalakas yung lineup na yan. Kasi magkakaroon ng kumpiyansa yung mga tatakbo na sumanib dito sa partido o kung itong unity man ang gagawin ni VP Sara. Dahil alam natin, malakas talaga yung tatlong Duterte, talagang pag tumakbo yan. So lalakas yung Mhm. partido na yan, for sure. Nag-iikot daw si Tamba. Uy! Anong plano mo, Tamba? Tingnan natin ha. Tatakbo ba to sa national position? Bakit siya nag-iikot? Tatakbo ba raw siya bilang senador? Hindi raw, mag-i-stay siya dyan sa first district ng Leyte. Marami pa raw siyang tatapusin. Nek-nek mo, natakot ka lang sa Duterte. Isa ka pa, hamunin kita. Takbo ka, senador. Sige na. Tingnan natin kung Mm, manalo ka. Sama mo si Trillanes, sama mo si correct. Lenny. Ay, ba't kayo nakatago diyan sa inyo? Sabagay, kailangan niya ng pera. Oh, ay, naku, naku, naku. Siyempre 'pag sa hindi ko sinasabing magnanakaw siya ha, wala, wala. Basta sinasabi ko kailangan niya ng pera. Lahat naman tayo Mm, kailangan natin ng pera, eh. Pero isipin mo, 'di ba, paano ka magkakapera? 'Pag tumakbo kang senador, natalo ka, di nga, 'di ka mm, ngayon House Speaker. Ah, 'Di ba? Bakit mo itataya yung House Speaker ka, sa'yo lahat dumadaan ng budget para sa alam mong matatalo ka bilang senador. Ikaw nga, sige nga kung matapang ka, binabakbakan niyo si Sara, tingnan ko nga kung kaya mo yung kuya, baka yung babae kaya mo, eh. mm. Hindi mo kaya yung utol. Ay naku, wala 'to, wala. Wala ka, Tamba. Takbo kayo ni Trillanes senador, 'di ba ang dami niyong natakot? Yan ang declaration ng Duterte na maaga. Ano, ang daming Mm, naduwag. correct. Real talk. Ang galing talaga ni VP Sara, ang galing kung sino man nag-isip nung plano na yun, tatlong Duterte lagay mo diyan. Tingnan mo, urong ang mga bahag, ang mga buntot ng mga yan. 'Di ba? Ay naku. Kung noon puro kutsa itong ginagawa nila kay VP Sara, ngayon parang tahimik na naman ang mga ito. Tulad ng sinabi ni Coach Oli, nabahag na naman ang mga buntot. Sabagay, kailangan mag-ipon-ipon, 'di ba? Para meron ka pa diyan, speaker ka ulit 'pag nanalo ka as congressman diyan sa Leyte. So, malamang 'yan ikaw ulit ang speaker, sa'yo ulit ang proyekto, tapos sa Mhm. 2028 babakbakan niyo yung PI, na ngayon prime minister ka na. Huwag kang magalit sa'kin baka idemanda mo ako libel. Sinabi 'yan mismo, public knowledge 'yan, sinabi 'yan ng pinsan mo. Correct. Sinabi yan ng kapatid ni Marcos na si Amy Marcos. Naku po. Itatanggi mo? Sige nga itanggi mo, Mhm. ayaw mo maging prime minister? Hindi kasi alam niyo si TC Tamba, hindi nito kayang manalo by election. National, puwede dun sa lugar nila, siyempre kaya niyang utuin yung mga tao dun, iilan lang yun. Puwede mong Mhm. utuin, 'di ba? Bigay-bigay ka lang ng ayuda, bigay-bigay ka lang ng Romualdez rice, mauuto mo na yung mga yun, eh. 'Pag may namatay magbigay ka ng pera, alam mo naman, eh. Alam naman natin sa local government, alam naman natin sa local election, hindi lang naman sa Leyte nangyayari yan, sa buong Pilipinas ganyan na nangyayari, alam naman natin yan, 'di ba? Mas madaling manalo sa lokal, kasi Hmm. suportahan mo lang ang kanilang mga financial needs, mamigay-migay ka lang diyan, visible ka lang, okey ka na. Pero iba sa national election.
Hindi ka puwedeng Hmm, papogi diyan. Kailangan meron ka tama. talagang alam, meron ka talagang binatbat, eh, wala, hindi kaya nito. At alam natin hindi kaya manalo ni Romualdez, ni Tamba sa national election. Hindi ay naku, kay si Baste ang tumakbo pagka-presidente, kay si Sara, kay sino man, hindi kaya nitong ipanalo kahit nasa kanila pa ang makinarya. Kaya anong solusyon? Prime Minister, 'di ba? Hmm, Kaya tulak kayo ng tulak ng PI. Kasi 'pag nagkaroon, ito paliwanag ko lang maiksi, 'pag natuloy ang PI na 'yan at binago yung ating, yung landscape ng ating, pulitika at maging, parliamentary tayo, ang magboboto ng Prime Minister ay mga congressman. Eh, hawak hmm, mo sa liig ang mga congressman, eh, hello? correct. Eh, di shoot sa bang Yun ngang pag-hearing di umano ng mga kongresista dito kay PRRD, eh may koneksyon di umano, no, sa nakatataas. Sino kaya yun, mga kababayan? 'to, Prime Minister 'to, kayo gusto niyo ganyan, Prime Minister natin? Huwag kayong papayag, huwag kayong Hmm, papayag. Kaya ako ayoko, hindi sa ayaw ko ng tiyatsa, gusto ko ng mapalitan yung batas natin, maamyendahan kasi nga obsolete na, makaluma na, pero hindi ngayong hmm, term na ito. Basang-basa natin ang galawan nito. Kahit si PRRD ayaw niya yang PI na yan. Sinusundan ko kung ano yung hakbang ni PRRD. Josik, siyempre hindi ka mananalong senador, eh, ano ka ba? Be realistic naman. Eh, ang kagago na. Kahit na yung mga bayarang vloggers sabihin na mananalo ka national position, hindi. Kagago nun, binuloko ko lang nun. hmm. Tinanong ko kung may balak bang magpresidente si Romualdez. Maikli ang kanyang naging tugon. Anong sa tingin niyo sagot niya? May plano ka ba maging presidente? Sige nga, sige nga. Sa manonood ng replay pakilagay. Tingnan ko nga kung alam niyo sagot ni Tamba. Ang tanong, may plano ka ba maging presidente? Sa tingin ninyo, anong isasagot ni Tamba? Sa manonood ng replay, sagutin niyo rin, Sige nga pa. Sige nga, anong sasagot niya sa tingin niyo? Hulaan lang tayo, ah, na ibase niyo sa kanyang personalidad. Patingin ng inyong komentaryo. Kung mahabang nagta-type pa. Sige, sige na. Prime Minister gusto niyan. Yes. Sa tingin ko tatakbo yan, eh. Sa tingin ko tatakbo yan, eh. Kayo ba mga kababayan, ano yung pakiwari nyo dito? Lalo na't gusto nila na maghari sila, no, na mga pulahan sa Malacanang. Di umano. Pag-i-comment na lang yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Tatakbo, tatakbo. Ibig sabihin, tatakbo siyang presidente. Yan ang isasagot. Hmm, Yung iba, eh, wala ata akong kausap, eh. Yan talaga ang pangarap mo. Tamba hanggang pangarap ka na lang. Smile lang. Oy, parang yung pinsan niyang si Marcos, pa-smile-smile lang tatawa. Sige, ano pa? Prime Minister. Prime Minister gusto, puro Prime Minister. Sabi niya, yes na yes. Baka sabihin niya gusto kong palitan si Marcos. Malabo siya manalo, Vice President puwede pa, malabo din. Nag-iisip pa sila, malabo. Senador palayan ko, ano yun lang, kunwari hindi pero iba, oh, iba ang gusto. Tingnan hmm. na, pakinggan na natin, eto sagot niya. Matagal pa yun, matagal pa yun. Ang galing ng sagot 'no? Tatakbo ka ba? Ngiti, ayan. Ngiting kabayo, ngiting, ngiting kabayo ba ito, ngiting demonyo? Oh, anong sagot niya? Matagal pa yon, hindi niya dininay, hindi Utot. niya sinabing hindi, 'di ba? Hmm, Ibig sabihin hindi niya rin kinonfirm, matagal pa yon. Asan na yun? Nawala, hmm, nawala. Nabili na rin ba ng Marcos Romualdez Araneta si Senator Tolentino? Hindi ko alam. Basta tatandaan natin 'pag tatakbo ka kasi kailangan mo ng malaking pera. Hindi ko alam kung nabili or hindi. Hindi naman siguro nabili. Kung sumali man siya sa kabilang partido, ibig sabihin kailangan niya ng makinarya. Alam naman natin ang makinarya nasa incumbent. Doon sa nakaupo, 'yan ang talagang may kapangyarihan. 'Yan ang may kakayanan. Andiyan ang pera, andiyan ang, sa kanila lahat. Mas madaling umikot, konektado ka doon sa local government. So pagka medyo hmm, kulang ka sa pera, kaya medyo delikado ang midterm, eh. Mahirap tumakbo sa midterm dahil nakaupo pa sila.
compared doon sa Tama. national election ng may presidential, papalitan na yung Mm. presidente. Posibleng magbitawan. Pero sa midterm, hindi. Sila pa rin ang nakaupo eh. So, let's expect na yung mga talaga Kaya medyo nga. kapos sa makinarya at winnable, gusto niyan, doon, siyempre sa gobyerno yan. Tama yung sinabi dito eh, huwag kayong balat sibuyas. Sa mga politiko, hindi kayo dapat, huwag na kayong magpolitiko kung balat sibuyas kayo. Wala talaga, araw-arawin kayo. At lalo na kung sikat ka. Mas sikat ka, mas inaaraw-araw ka. Oh, kaya lumabas ka diyan, titirahin ka lalo. Oh. Ay naku, sigurado ka. Yung mga kasamahan kong vlogger, mamaya lang pag napanood nila ito, babanatan ka na eh. Maniwala ka sa akin. Ha? Mm. Hirap nyo po. Timingan. Ay, naku, thank you. Oo. Hindi, napakaganda. Napakaganda ng plataforma na hinain nila Sir Placido at et al. Na maisug para kay PRRD. Yan ang sabi namin, hanggat andyan si PRRD sa maisug, talagang susuportahan natin yan. Salamat at nagsasakripisyo kayo. Alam ko ang dami yung pinagdadaan ng problema. Pagkuha na lang ng permit, dinadaanan pa ng truck. No? So, suportahan natin ito ha. Ipagdasal natin to si Sir Placido Pilosopo. Dahil kailangan niya ang gabay ng Diyos at siyempre ang proteksyon ng Diyos. Dahil pag may maganda kang ginagawa, marami kang kaaway. So maraming salamat Sir Placido Pilosopo. Nako, ala tayong plano tumakbo, sabi niya, Duterte 3 lang po tayo. Ayan, yan. Sabi ni Bani De Castro, minsan lang lumabas may issue pa. Kaya nga, pambihira ito Rowena Cruz, maisug, laban lang at be safe po kayo sa lahat. Thank you. Good evening po sa lahat. Support natin lahat ng Banateros. Thank you po Sir Placido Pilosopo at sa susunod pong ulit na maisug, makasuporta kami. Basta sa Pilipinas, mahirap na kasing pumunta sa ibang bansa. No? Hanggang Pilipinas lang. Anyway, may ano naman. Ang SMNI kahit sa ibang bansa nandoon. Matindi talaga SMNI.